Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI malapit nang matapos ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Undersecretary Claire Castro, inireklamo ni Batangas Representative Leandro Leviste sa umano'y pagpapakalat ng fake news sa kanyang solar business. Bagyong Ada, patuloy ang mabagal na pagkilo sa silangan ng bansa. Posibleng lumapit sa Northern at Eastern Samar bukas. Hanggang higit pisong taas presyo sa petrolyo namumuro sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, Commander ng Coast Guard Ipil Zamboanga Substation patay sa pamamaril. Sa MBC TV Sports, Team Liquid pasok na sa knockout stage ng M7 World Championship. At sa Showbiz Pated, Eddie Gutierrez nagpapagaling na matapos sumailalim sa ikalawang operasyon sa Singapore. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nagsalita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa kahihinatnan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control project sa bansa. Sa ambush interview, sinabi ni Pangulong Marcos na malapit nang matapos ang trabaho ng komisyon. Pero nakadepende pa rin anya ito sa kailangan pang trabahuhin ng ICI kung lahat ng kailangang imbestigahan ay naimbestigahan na. But they really are coming towards to the end. Lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are one or two other loose ends that they have to figure out. If the work is done, kung naibigay na lahat ng information sa DOJ at saka sa Ombudsman, then the focus now of the investigation will go to the DOJ and the Ombudsman. Samantala, sabi pa ng Pangulo, wala pang desisyon kung magtatalaga pa ng mga bagong commissioner. Matatandaang tanging si ICI Chairman Andres Reyes na lang ang natitirang miyembro nito matapos ang nangyaring isa-isang pagbibitiw sa pwesto. Anya, ang focus na ng investigasyon ay sa Office of the Ombudsman at Department of Justice kung naibigay na ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Naghain naman ang kasong libel si Batangas Representative Leandro Leviste laban kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa Balayan Regional Trial Court. Ayon kay Leviste, ito'y dahil sa pagpapakalat umano ng fake news ni Castro kaugnay sa kanyang solar energy business. Giit ng mambabatas, hindi siya nagbenta ng kumpanyang may prangkisa. Sabi pa ni Leviste, ang paghahain niya ng civil libel case ay hindi pamemersonal kundi pagdepensa sa kanyang pangalan. Nag-ugat ng reklamo sa umano'y vlog ni Yusek Castro laban kay Leviste hinggil sa pagbebenta umano nito ng prangkisa ng kanyang solar firm nang walang approval ng Kongreso. Nothing personal against anyone in government. Ayaw ko pong masaktan si Yusek Claire Castro at hindi ko po din kaaway ang administrasyon. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. Hiniling na ng Criminal Investigation and Detection Group sa International Police o Interpol ang paglalabas ng Red Notice laban sa itinuturing ngayong armado at puganting si Atong Ang. Kasunod ito ng kanyang pagtatago mula sa arrest warrant kaugnay ng kasong kidnapping with homicide sa mga missing sa Bungero. Ang mga detalye ibabalita live ni Edniel Parosa. Edniel?
Sumulat na ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Interpol para maglabas ng red notice laban sa negosyanteng si Atong Ang. Sinabi ni CIDG Director, Major General Robert Alexander Morico II, na ginawa nila ito sakaling makalabas ng bansa gaming tycoon. Batay sa huling panuri, inulit ni Morico ang naunang pahayag na nasa loob pa ng Pilipinas ang itinuturing na unang pugante sa buong bansa. Although our recent monitoring, he is still in the country, but we have also requested, sir, with NCB Manila of the Interpol, a red notice in case na makalabas ng bansa si Atong Ang through the back door or wherever. Other countries, sir, the members of Interpol may arrest him. Inanunsyo rin ng CIDG Director na nirevoke na ng PNP ang license to own and possess firearms ng mga rehistro sa baril ni Ang. Ayon kay Morico, 6 na armas ang nakapangalan kay Ang at ipinasukuna sa mga abogado patungo sa Firearms and Explosives Office ng Kapkarami. Sa kabila nito ay ikinukonsidera mo na ng otoridad na mapanganib pa rin tao si Ang na wanted sa kidnapping with homicide sa missing Sabongeros. Tungkol sa kanyang security, na maaari umanong mga dating NBA agent at mga dating tumulong sa kanyang members ng PNP, inilarawan ni Remulla si Ang bilang bayolenteng tao. Patunay na kwento niyang isang kongresista ang sinampal ito kahit sa hindi kakaunawaan sa loob ng Sibungan. Para sa ABCTV Report News, ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Hindi pa man natatapos ang kanyang 60 araw na suspensyon sa Kamara, isinusulong na ng dati nitong partido na National Unity Party ang tuluyang pagpapatalsik kay Cavite Representative Kiko Barzaga. Napapaniwala ng partido, hindi sapat ang suspensyon para tumigil ang mambabatas sa umano'y paninira sa institusyon. Tinutukan yan ni Milky Rigunan. Isusulong na ng National Unity Party ang expulsion o tuluyang pagpapatalsik sa Kamara kay suspended Cavite Representative Kiko Barzaga. Ang kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, chairman ng NUP. Ito ang plano ng partido at ikukonsulta nila sa mga miyembro ng Kamara. Sabi ni Puno, naniniwala sila na hindi titigil si Barzaga sa patuloy na pagsira at negatibong mga pagpuna laban sa buong institusyon. Nilinaw ni Puno, bukod sa pagsusulong sa expulsion, itutuloy pa rin nila ang pagsasampa ng kaso sa korte laban kay Barzaga. May kinalaman naman ito sa alegasyon na tumanggap umano ng suhol ang mga miyembro ng NUP sa bilyonaryong negosyante na si Enrique Razon para suportahan si noon ay House Speaker Martin Romualdez sa 2025 midterm elections. Narito si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Mag-file pa kami ng bagong complaint kasi ang nangyayari dito paulit-ulit, parang binabaliwala yung mga desisyon ng Ethics Committee, binabaliwala yung mga desisyon ng Congress nitong si Congressman Barzaga. So baka hihilingin na namin na i-expel na rin siya kasi parang talagang outright defiance na of everything that is going on. At saka bad faith na siya kasi susunod tapos hindi he comes up nag-iimbento ng kung ano-ano. Hindi talaga ito behavior ng tunay na mambabatas Parang naging laro-laro na lang. So I think it demeans the House to have somebody like him there. So baka naman the House will consider expelling him na lang para wala nang ganyan na problema. Nauna nang nagsampa ng kasong cyber libel si Razon sa Makati RTC at Belta ni Barzaga, handa niyang harapin sa korte ang bilyonaryong negosyante kasabay ang may harap na ebidensya. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mariing pinabulaanan ni dating Ilocos Public Works Regional Director Engineer Ronel Tan na walang ghost project sa kanilang rehiyon, kabilang ang kinikwestiyon ngayon na San Quintin Bantay Road. Isa raw itong multi-year project, kaya't walang mali kung sasabihing tapos na ito. Bagay na alinsunod naman talaga sa project plan. Naritong ulat ni Kyle Bulyas. Nanindigan ng dating Regional Director ng Department of Public Works and Highways sa Ilocos Region na walang ghost project sa naturang lugar.
Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Engineer Ronald Tan na natapos na ang accreditation ng mga law enforcement agencies sa rehiyon. Sinabi rin ni Tan na lahat naman ng mga rehiyon ay iniimbestigahan dahil sa anomalya sa mga flood control project, kaya hindi na nito kino-question ang pagsibak sa kanya sa pwesto. Dagdag pa nito, noong Desyembre pa ng taong 2025 siya nakabakasyon kung saan hanggang Pebrero sana ang kanyang leave para sumailalim sa medical check-up. Samantala, dinepensahan nitong itinatayong San Quintin Bantay Road sa Ilocos Sur na noong 2020 pa sinimula ng konstruksyon. Kaugnay ito ng ulat na idineklara ng tapos ang tulay sa mga papeles kahit na hindi pa natatapos ang konstruksyon nito. Binigyang linaw ni Tan na ang naturang proyekto ay isang multi-year project na may proposed budget na 1.1 billion pesos at sa 2027 pa matatapos. Paliwanag nito, ang bawat report nila ay nakabase lamang sa alokasyon ng budget rito kada taon. Ibig sabihin, ang deklarasyon ng 100% sa kanilang report ay nangangahulugang nagastos na ang pondong inilaan para sa naturang taon. Kasi, halimbawa kami po kasi nagre-report, may reporting kami based doon sa kung ano yung allocation sa isang taon per year, particular year. Diba? Kung halimbawa po may binabanggit nga ako sa news, may 94.5 million na na-release. Hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Pero sa papel, tapos na yung 94.5 million. Diba? Yung particular year po na 90.5 na release, particular year na 94.5 million, natapos na yun. Yung pinondohan ng 94. Nagawa na yun. Pero yung buong project, hindi pa. Yung kabuuan ng project, hindi pa po. Dahil dito, naniniwala si Tan na dapat ting baguhin ang estilo ng pagre-report upang maging malinaw kung natapos na ba ang proyekto o hindi pa. Ayon kay Tan, ang nasabing tulay ay 68% pa lamang natapos at kinakailangan pang pondohan ng 378 million pesos para matapos. Si Tan ay kabilang sa 4 na regional director na sinibak bilang bahagi ng isinasagawang department-wide shake-up dahil sa pagkakasangkot ng DPWH sa flood control scandal. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsuspinde ng klase ang ilang lugar sa bansa dahil sa sama ng panahon, epekto ng bagyong Ada. Suspendido ang klase sa buong lalawigan ng Albay, Sorsogon, Eastern at Northern Samar at Butuan sa lahat ng antas, pampubliko at pribado. Samantala, ilang bayan din ang nagsuspinde sa Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Samar, Leyte at Biliran. Preschool to senior high school naman sa Baras sa Catanduanes, Calbayog, Paranas at Hiabong sa Samar, Hinunangan sa Southern Leyte, gayon din sa Tacloban City. Sa ating ulat panahon, 14 na lugar sa bansa ang isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal bunsod ng paglapit ng bagyong Ada. Huli itong namataan sa layong 325 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 80 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa ay mas kumikilos pa ito pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahang magpapatuloy ang kilos nito pahilaga hanggang bukas, kung saan maaari itong dumikit sa bahagi ng Eastern Samar, Northern Samar at Catanduanes pagdating ng gabi. Hindi rin iniaalis ang tsansa na ito ay maglandfall sa bahagi ng Eastern Visayas o Bicol Region. Sa ngayon, nakataas ang signal number 1 sa buong Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat Islands at bukas Grande Islands sa Siargao. Pinag-iingat din ang iba pang lugar sa Visayas at Mindanao na malapit sa bagyo na maaring makaranas ng paglakas ng hangin at mga pag-ulan. Samantala, dito sa Luzon ay patuloy na umiiral ang hanging amihan na magdudulot din ng mga pag-ulan sa Northern Luzon, kabilang na ang Aurora at Quezon. Sa iba pang balita, nakaamba naman ang hanggang mahigit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang humigit kumulang 1 peso and 35 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel. Humigit kumulang 60 centavos naman sa kada litro ng gasolina, habang humigit kumulang piso
sa kada litro ng kerosene. Itutulak umano ito, sabi ni Romero, ng mga pangamba sa posible pang pagtaas ng tensyon sa Iran. Posible kasi umano itong pumurnada sa crude supply mula sa ika-4 na pinakamalaking producer ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Maaari pang magbago ang oil price adjustment depende sa huling araw ng kalakalan ngayong araw at magiging operating cost ng mga kumpanya at iba pang mga premium. Sa mundo ng esports, pasok na sa knockout stage ng M7 World Championship ang Team Liquid matapos talunin ang pambyado ng Myanmar. Dahil dito, tiyak na ang playoff slot ng Pilipinas kasama ang Aurora Gaming. Narito ang naging laro. Nakasiguro ng pwesto sa knockout stage ng M7 World Championship ang Team Liquid Philippines matapos talunin ng Yangon Galacticos ng Myanmar with 2-0 final score noong Webes sa Jakarta, Indonesia. Bumawi ang Filipino champions matapos ang 1-2 na pagkatalo nila kontra Selangor Red Giants ng Malaysia sa Swiss stage noong Martes. Dahil sa panalo, tiyak na ang pag-abante sa playoffs ng dalawang kinatawan ng Pilipinas, kasunod ang naunang panalo ng Aurora Gaming laban sa Team Spirit. Nakontrol ng Team Liquid ang takbo ng Game 1 matapos makuha ang mahalagang objective at manalo sa mga sumunod na sagupaan. Sa Game 2, pinangunahan ni Kel Oheb Soriano ang opensiba gamit ang Granger upang siguraduhin ang malinis na panalo. Hinirang na MVP si Sanford Vinuya matapos ang magandang performance sa dalawang laro. Sa aming pagbabalik, kilalanin ang ilang dating Petrogas players na maglalaro na para sa NX-LED. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. 4 na individual sa Quezon City timbog sa iligal na pagbebenta ng liquid fertilizer at pesticides. Sa MBC TV Global, US President Donald Trump tinawag na insureksyon ang isinagawang kilos protesta laban sa ICE at sa showbiz spotted. Paulo Guico ng Ben at kanyang fiancé ikinasal na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Timbog sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa Quezon City ang 4 na itinuturing na suspect sa iligal na pagbebenta ng mga liquid fertilizer at pesticides sa Facebook Marketplace. Babala ng mga otoridad, posibleng makapahamak ang mga naturang produkto kung walang lisensya ang naglalako nito. Ang mga detalye tinutukan ni Val Gonzales. Nasukol sa buy-bust operation ng pinagsanib ng puwersa ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, Philippine Fertilizer Authority o FPA, Food and Drugs Administration at Quezon City Police District ang 4 na individual na nagbebenta online ng mga liquid fertilizer at mga pesticides. Kabilang sa mga naaresto sa EDSA kanto ng Kamuning Road ay 2 babae. Isang lalaki naman ang naaresto rin sa isang tindahan ng mga halaman sa Mindanao Avenue at isa pang babae sa halamanan sa loob ng Quezon Memorial Circle. Ayon kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, ang joint operation ay kinasa matapos na makatanggap ng reklamo mula sa FPA na may kinalaman sa iligal na pagbibenta ng nabanggit na mga produkto sa pamamagitan ng Facebook Marketplace. Sabi ni FPA spokesperson Ivan Layag, hindi lisensyadong mga naarestong individual na magbenta ng mga hazardous na mga produkto. Ang liquid fertilizer at pesticides aniya ay nangangailangan ng tamang paghawak at pag-iimbak dahil sa mga chemical na sangkap nito. Nahaharap ngayon ang mga arestado sa mga kasong paglabag sa Anti-Selling of Fertilizer and Pesticides o Presidential Decree 1144 at paglabag sa Section 6 ng Republic Act 10975 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
100% mula sa 33 bilyong pisong halaga ng pondong inilaan sa farm-to-market roads mula sa 2026 national budget ang mapupunta sa dapat nitong kapuntahan. Ito ang tiniyak ni Senator Kiko Pangilinan na isa sa mga nagtatag sa mga safeguards upang hindi mabahiran ng korupsyon ang pondo. Narito ang report ni Dustin Bayog. Tiniyak na Senator Francis Kiko Pangilinan na nabantay sarado ang pondo na inilaan para sa pagpapatayo ng farm-to-market road sa bansa ngayon taon. Sa ilalim kasi ng inaprobahang 2026 national budget, aabot sa 33 bilyong piso ang kabuang pondo na inilagay para sa 1,600 farm-to-market road projects ngayong 2026. Malaki ang backlog ng kakulangan ng farm-to-market road sa ating bansa. About 60,000 kilometers yan na kinakailangan punaan. Kaya napakahalaga na mabantayan ng husto itong 33 billion na farm-to-market roads na hindi maabuso. Lawin nito na mailapit sa magsasaka dahil patungo sa mga palengke at mga pangunahing kalsada para mabawasan ang kanilang gastos sa pagbiyahe at mapalaki ang kanilang kita. Sa panayam kay Pangilinan na siya ring chairperson ng Committee on Agriculture, siniguro nito na sapat ang safeguard sa budget na magagamit ito ng tama. Kabilang dito ang paglipas sa Department of Agriculture o DA ng pondo na siya na ngayon mangunguna sa pagpapatayo mula sa dating may hawak dito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Makatutulong din ang partisipasyon ng private sector at local government units na mapabilis sa pagpapatayo at agad na magamit ng mga magsasaka. Pag private sector ang involved, pag LGU ang involved at ma-implementa ng tama, kaya talagang tiyakin na mahabol itong at mabantayan ng maayos ang infrastructure. Yun ang ginawa natin ngayon dito sa farm-to-market roads. Kasama ang private sector, kasama ang LGU, at DA ang magpapatupad. Bukod dito, may papel din daw ang publiko na masiguro na walang bayad ng korupsyon ang mga ipapatayong farm-to-market road projects. In fact, kasama sa pagbabantay ay special provision on citizens participatory audit. Ibig sabihin, ay pwedeng tapos merong online dashboard para mai-report itong mga proyekto as is, where is, habang nangyayari, may mga reporting yan. Babantayan din natin yan. Samantala mula taong 2023, abot pa lamang sa 65% ang natatapos na farm-to-market roads sa ilalim ng DPWH, kung saan higit 3,000 proyekto ang natapos na, habang higit 800 pa ang hindi pa rin nasisimulan. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakasalalay naman sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes ang magiging kapalaran ni dating Bulacan District Engineer bilang isa sa mga state witness sa flood control scandal. Ang komite may lilinawin din daw sa testimonya ng mga tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Magdidesisyon ang Senado sa araw ng Lunes kung kanino mapunta ang kustodiya kay dating Bulacan First Engineering District Engineer Henry Alcantara. Iti matapos i-anunsyo ng Department of Justice na kabilang si Alcantara sa mga tinanggap na sa Witness Protection Program o WPP. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes, January 19, ay pag-uusapan ng kalagayan ni Alcantara. Si Alcantara ay nasa kustodiya ng Senado kasama sina Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza at kontratistang si Pacifico Curly Discaya. Para sa Lunes sa mga tinaguriang BGC Boys upang matanong kung totoo ang mga balita na babawin na nila ang kanilang naunang testimonya sa komite. Sina Alcantara at Hernandez ay umamin na sangkot sa flood control anomaly at itinuro ang ilang mga politiko at opisyal ng DPWH na kanilang kasabwat. Sa katunayan, ay nagsauli pa sila ng daang milyones na pera at sasakyan bilang bahagi ng kanilang komisyon sa mga flood control project. 12 ding mga individual ang ipinasupina para sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes, kabilang sina Carlinia Villa na konektado kay ngayon ay Makati Mayor Nancy Binay, Engineer Gerald Pacana na siyang dating Regional Director ng DPWH sa Region 4B, Engineer RJ Dumasig ng Bulacan First Engineering District, Retired Master Sergeant Orly Gutesa ng Philippine Marines, Maynard Ngo na konektado kay Senador Chis Escudero, mga tauhan ni dating Congressman Saldico na sina John Paul Estrada at Mark Texay, dating Congressman Saldico,
Commissioner Mario Lipana ng Commission on Audit, dating Undersecretary Traigib Ulayvar ng DepEd, Engineer Gerald Opolencia ng DPWH Quezon City at dating Secretary Manuel Bunoan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ika nga nila, ang gamot sa lungkot ay pagngiti. Ngunit sa atin palang pang-araw-araw na pamumuhay ay ilang beses lang tayo kung mag-smile. Pero kaiba yan sa mga sanggol o baby na mayat maya kung ngumiti. Alamin na this, mga sanggol ngumingiti ng 400 times sa isang araw. Alam nyo ba na ang mga sanggol o baby ay ngumingiti umano ng 400 times kada araw? Yan ay base sa isang pag-aaral kung saan nakita na mas mataas umano ang bilang ng smile ng baby kumpara sa bilang na pagngiti ng mga babae kada araw na umaabot lamang sa 62 times. Gayunman, mas mataas pa rin ito kumpara sa bilang ng pagngiti naman ng mga lalaki na nasa 8 beses lang umano kada araw. Iniuugnay ito sa biology and societal norms kung saan ang mga kababaihan ay mas may control sa kanilang facial muscles at mas malimit na magpakita ng emosyon tulad ng pagngiti. Habang ang pagngiti naman ng mga sanggol ay natural nilang response sa social interactions at sa kanilang nakikita sa paligid. Sabi nga nila, nakakahawa ang pagngiti. Kung kaya wag na natin itong ipagdamot sa iba and spread the good vibes. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Ipinagbawal na ang Artificial Intelligence o AI chatbot application na Grok sa Pilipinas. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, pinaliwanag ni Department of Information and Communications Technology Undersecretary Renato Paraiso na ito ay dahil sa kakayahan nitong makapag-generate ng pornographic content gaya ng child pornography. Kaya bilang proteksyon mula sa cyber harm ay pinatanggal at pinablock na ng DICT ang naturang app sa bansa. Yung GROK na yan, tara namin, it was able to, it has the capability to generate content. Tapos yung pag-generate mo ng content, pwede rin siya mag-generate ng pornographic content. Ang danger naman nun is yung even yung mga child pornography nag-generate niya at nagagamit niya without the proper safeguards para naman doon sa mga gumagamit nito. So, based on our existing laws, so, at base na rin sa mandato ng CICC na protektahan ng ating cyberspace laban sa lahat ng uri ng cyber harm, tinake down at tinablock na natin. Una nang ipinahayag naman ni DICT Secretary Henry Aguda na hindi na bago para sa mga bansang nasa Asia na i-block ang AI chatbot na Grok na pag-aari ng bilyonaryong si Elon Musk. Ang mga bansang Indonesia at Malaysia ay nauna nang nag-block sa naturang app dahil sa kapasidad nitong gumawa ng mga explicit content gamit ang deepfake. Itinuturing naman ni US President Donald Trump na isang akto ng insureksyon laban sa pamahalaan ang mga ikinasang kilos protesta sa Minnesota kontra sa US Immigration and Customs Enforcement Agency o ICE. Alamin natin ang iba pang balita sa ibayong dagat sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, nagbabala si United States President Donald Trump laban sa nagpapatuloy na kilos protesta sa Minnesota. Yan ay matapos kondanahin ng lungsod ang nangyaring 2 insidente ng pamamaril ng mga opisyal ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE sa 2 individual noong nakaraang linggo, kung saan isang sugatan at isa naman ang nasawi. Anya, maituturing raw umano ito na isang akto ng insureksyon laban sa pamahalaan at bigyang katwiran na maaaring pagpapatupad niya ng isang emergency law para mag-deploy ng puwersa militar sa nasabing lungsod. Ngunit giit naman ni Democratic Minnesota Governor Tim Walz,
patuloy na maninindigan ng kanilang syudad laban sa karasang dulot ng ICE at muling nanawagan na lisanin na sila ng nasabing ahensya. Samantala, sa bahagi naman ng California, isang Poke Court shop sa Manhattan ang nilooban ng isang armadong lalaki at tangayin ng mga Pokemon cards sa katumbas ng nasa $300,000 US. Kwento na may-ari na si Courtney Chen, tinutukan para umano siya ng baril at binantahan ng kanyang buhay, sabay na tinangay iba pang merchandise at isang mobile device na nakadisplay din sa kanilang tindahan. Kasalukuyan naman nagsasagawa na ng investigasyon ng mga otoridad para makilala at mahuli ang suspect na naturang krimen. Habang ayon naman sa isang licensed global specialist, tinatayang aabot sa $12 billion ang nagiging total revenue ng naturang Poke Store sa isang taon. Sa iba pang balita, hindi bababa sa 10 Palestino ang nasawi sa Gaza matapos sa mga pag-atake ng Israel, kasunod ng naging pahayag ni Donald Trump na nasa ikalawang yugto na ang 20-point peace plan ng Israel at Hamas. Sa ulat ng isang international news agency, 2 bahay umanong binomba ng Israel sa Deir el-Bala kung saan kabilang sa mga nasawi ay isang 16 anyos na binata. Habang iniulat naman ng Israeli military na kabilang naman sa mga nasawi ay ang leader ng Qassam Brigade na si Muhammad al-Hawli. Isang insidente naman na maaari magpakonsidera sa mga opisyal ng Hamas na magdalawang isip sa inaasahang phase 2 ng nasabing peace plan. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The other band just got married. Isang taon matapos ma-engage, ikinasal na si Paolo Benjamin Guico ng award-winning folk pop band na Ben and Ben. Ang ilang kaganapan sa kanilang pag-iisang dibdib ng non-showbiz girlfriend na si Rachel sa report na ito. Nahanap na ni Paolo Benjamin Guico ng Ben and Ben ang kanyang mamahalin araw-araw habang buhay. Nitong January 15, ikinasal na ang singer sa kanyang longtime girlfriend na si Rachel Arcilla. Si Paolo di napigilan maging emosyonal nang masilayang lumalakad na papuntang altar ang kanyang beautiful bride. Sa kanilang big day, present din ang kanilang fur baby na cute sa suot na mini tuxedo. Napuno naman ang awitin ng reception na magperform sila ng kambal na si Miguel. Habang inawitan din si Paolo ng kanya na ngayong misis ng hit song Man I Need ni Olivia Dean. Samantala, dumalo rin dito ang mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes, gayon din ang singer na si Moira De La Torre na nagtanghal din para sa newlywed couple. Mga gunita na noong Disyembre, ipinagdiwang ni Paolo at Rachel ang kanilang 4th anniversary. Congratulations! At sa aking pagbabalik, ikalawang operasyon sa Singapore ng batikang aktor na si Eddie Gutierrez matagumpay. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Abangan sa aming pagbabalik, ICC muling umapela sa mga posibleng tumestigo sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. Sa MBC TV Sports, ilang dating player ng Petrogas Angels maglalaro na para sa NX-led Chameleons. At sa trending and viral show, Manila LGU naglunsad ng isang feeding program na may kakaibang pangalan. Ano kaya yan? Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Muling umapela ang International Criminal Court o ICC sa mga nais tumestigo at palakasin ang kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng madugong war on drugs. Pero pagtitiyak ng ICC, magiging anonymous ang mga tip para na rin sa kaligtasan ng mga biktima o saksi. Ang mga detalye sa report ni Rovic Manuel. Muling nanawagan sa publiko ngayon ang International Criminal Court o ICC sa mga posibleng testigo o sa sino mang may ibibigay na impormasyon kaugnay sa investigasyon ng umano'y crime against humanity noong kasagsagan ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsasagawa ng investigasyon ng Office of the Prosecutor ng ICC sa mga alegasyon ng crime against humanity, kabilang narito ang mga pagpatay, pagpapahirap, sexual harassment mula November 2011 hanggang March ng 2019. Sa official post ng ICC,
direktang umpapila ang opisina sa mga miyembro ng Philippine National Police o PNP at sa iba pang law enforcement agencies na nasangkot at lumapit sa kanila upang makipag-ugnayan. Kasunod nito, naglunsad ang ICC ng isang website kung saan maaaring magbigay ng impormasyon ang mga testigo ng anonymous. Dito, hindi na kailangang ilahad ang pangalan bagkus magbigay lang ng contact details at tukuyin kung ano ang ahensyang kasapi at kung mismong mga biktima ba o saksi sa krimen. Matatandaan na nahaharap ang dating Pangulong Duterte sa 49 na insidente ng murder at attempted murder kaugnay ng kampanya nito sa droga na nagresulta sa higit 6,000 casualties mula nang siya ay maging alkalde ng Davao City at nang maging Pangulo naman ng Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng Deezer HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, patay sa pamamaril sa loob mismo ng kanyang sasakyan ang Coast Guard Commander ng Ipil, Zamboanga Substation. Ang biktima pinaulanan ng bala matapos lamang bumili ng kape. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dead on the spot sa loob ng kanyang sasakyan ang commander ng Coast Guard Ipil Substation. Makaraang pagbabarilin ng gunmen sa bahagi ng Barangay Veterans Village, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa report mula sa Ipil Police Station, ang biktima ay kinilalang si Lieutenant Junior Grade, tumatayong commander ng Zamboanga, Sibugay Coast Guard Station. Napatid na bumibili lang ng 4 na coffee drinks ang biktima at nang pabalik na sa kanyang sasakyan, pagkaupo nito sa driver's seat, sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw. Deklarang dead on the spot ang biktima habang dinig sa kabilang linya ng kanyang cellphone ang mga pangyayari dahil sa may kausap ang biktima nung maganap ang pamamaril. Sa report ng SOCO, 7 empty shells mula sa short firearm ang narecover sa crime scene. Sa kasalukuyan, ongoing ang investigation kung ano ang motibo ng pamamaril patay sa Coast Guard Commander ng Ipil Substation. Para sa TV Network News, RH19, June Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang magkahiwalay na aksidente ang naganap sa Bataan kung saan ang naitalang nasugatan ay dinala sa ospital habang ang isa ay binawian ng buhay. Sa ulat mula sa Bataan Provincial Police Office, unang naganap ang aksidente sa Olongapo Dinalupihan Road, sakop ng Barangay Saging Dinalupihan Bataan alas 7 ng gabi. Sangkot sa insidente, ang isang Yamaha Mio Aerox na minamaneho ng isang alias Joel at isang Kawasaki Barako tricycle na minamaneho naman ng isang alias Enrique at isang nakaparadang Ford Links. Batay sa investigasyon, bumangga ang motorsiklo sa tricycle na tumatawid sa karsada at tuloy-tuloy na sumalbok sa nakaparadang sasakyan. Nasugatan ang driver ng tricycle at isinugod sa Jesse Payumo Memorial Hospital. Lahat ng sasakyan ay nagkamo ng pinsala. Samantalang sumunod na aksidente, naitala alas 12:07 kaninang madaling araw sa Olongapo Road, Barangay Pinulot, Dinalupihan, Bataan. Isang Rossi Flix 125 na minamaneho naman ng isang minor de edad na walang lisensya ang nawala ng kontrol at bumangga sa drainage. Nasugatan ang driver at dinala sa ospital habang ang kanyang pasahero ay idiniklarang dead on arrival ng attending physician. Pinapayuhan ang lahat ng mga motorista na mag-iingat lagi sa pagmamaneho para ang disgrasya ay may iwasan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi nakapalag ng dakmay ng mga otoridad ng isang 31 anyos na binata, heavy equipment operator na residente ng Barangay Makaykayawan, Sual, Pangasinan, matapos itong magbenta ng shabu sa pulis na nagkunyaring buyer. Sa ulat ni Sual OIC Chief of Police Major Vincent Jasper Magsarili, pasado alas 11:30 ng gabi, nagkasa ng bypass operation ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit sa Barangay Makaykayawan at nakabili sa suspect ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 5.2 grams at may street drug price na 35,360 pesos kapalit ng mark money, kaya agad siyang inaresto. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Sual Municipal Police Station ang suspect na naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Pinalakas ng Davao City ang ugnayan nito sa Ukraine matapos ang courtesy visit ni Her Excellency Yulia Fidiv, ambasador ng Ukraine sa Pilipinas, na itinuturing na mahalagang hakbang sa papapalawak ng kooperasyong diplomatiko at pangkaunlaran sa lokal na antas. Personal na tinanggap ni Acting City Mayor Sebastian Duterte ang Ukrainian envoy kasama ang mga opisyal ng lungsod at mga leader ng University of Mindanao sa pangunguna ni Presidente Dr. Guillermo Torres Jr. Sa pulong, tinalakay ang mga posibleng larangan ng pagtutulungan, partikular sa agribusiness, teknolohiya at edukasyon. Kabilang din sa pag-usapan ang planong kooperasyon sa pagitan ng Ukrainian Chamber of Commerce and Davao City Chamber of Commerce na layong palakasin ang ugnayan sa kalakaran at pamumuhunan. Isinaalang-alang din ang pagpapadala ng Ukrainian Business Delegation ng Davao City at ang posibilidad ng isang sister city agreement upang higit pang patibayin ang pangmatagalang ugnayang pangkultura at pang-ekonomiya ng dalawang panig. Ayon sa mga opisyal, inaasahang mabubukas ang pagbisitang ito na mas maraming oportunidad para sa palitan ng kaalaman, negosyo at kooperasyon sa pagitan ng Davao City at Ukraine. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paggatas ni Yorme, kuwela at nakatatawa man pakinggan, maganda ang layunin ng pinakabagong programa ng gobyerno ng lungsod ng Maynila para labanan ang malnutrisyon sa mga batang Manilenyo. Ang kanilang sagot, gatas, aka Your Milk. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Trademark na ni Manila Mayor Isko Moreno ang kaliwat kanang paglilinis ng mga kalsada sa lungsod. At ngayon, mukhang isasama na rin sa listahan ng mga bagay na tatak Yorme ang feeding program. Sa isang munting seremonya sa Tondo, pinangunahan ni na Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chia Tienza ang paglulunsad ng programang Your Milk, kaagapay ng Batang Maynila sa paglaki. Saklaw ng palibreng gatas ni Yorme ang higit 21,000 na preschoolers sa iba't ibang public daycare centers sa syudad 3 beses sa isang linggo sa loob ng 70 araw. Hakbang ito ng lungsod upang tugunan ang kakulangan ng sustansya sa mga batang estudyante, bagay na ayon mismo sa datos na nakalap ng Manila Department of Social Welfare ay umabot na sa 1,593 ang mga nasa kategorya ng wasted at severely wasted. Katumbas ito ng mga bata na lubhang mababa ang timbang kung ikukumpara sa kanilang tangkad. Ipatutupad ito sa mga Child Development Center sa ilalim ng 436 na barangay sa tulong ng local milk manufacturers. Kaisa ng Manila LGU sa programa ang Department of Health, National Dairy Authority at iba pang partner cooperatives. Para sa Dazier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, tapos na ang pagbubuo ng NX-led Chameleons ng lineup nito para sa 2026 PBL season. Matapos kunin ng ilang dating Petrogas players, kilalanin sila sa report na ito. Kumpleto na ang rebuild ng NX-led Chameleons para sa 2026 Premier Volleyball League season matapos formal nitong ipakilala ang pagdating ng ilang dating manlalaro ng Petrogas. Inununsyo ng NX-led noong Webes ang pagkuha kina Brooke Van Sickle, Myla Pablo, MJ Phillips at setter Jules Tolentino kasunod ng pag-leave of absence ng Petrogas sa liga. Ayon kay Van Sickle, handa siyang harapin ang bagong hamon sa kanyang paglipat ng kupunan. Samantala, sinabi naman ni Phillips na nakikita nito ang malaking potensyal ng kupunan sa kabila ng mga naging resulta nito noong nakaraang season. Magugunit ang nauna na rin pinatibay ng NX-led ang lineup nito sa pagkuha kina Bang Pineda, Jonas Abete Escamillan, Janelle Cheng, Rania Musa, Nicole Tiamson at Jelly Tempeatura. Kasama rin sa bagong dating sina Abe Maraño mula sa dating Charity Go Crossovers at Adugi Agunsanya na galing sa Chocomucho Flying Titans. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng Dazier HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sumailalim naman sa ikalawang medical procedure sa Singapore ang veteranong aktor na si Eddie Gutierrez. Ang update mula sa kanyang anak na si Rufa sa Showbiz Report na ito. Hi, Dad. We're gonna have a good operation. Nagpapagaling na ang 83-year-old veteran actor na si Eddie Gutierrez matapos sumailalim sa ikalawang operasyon sa Singapore para sa kanyang prostate condition. Nagpaabot naman ng pasalamat si Rufa sa lahat ng mga nagdasal para sa kanyang ama, gayon din sa doktor at Pinoy nurses sa Mount Elizabeth Hospital na nag-aalaga sa aktor. Yes, thank you po sa lahat ng mga Filipino, sa lahat ng mga nakasulubong natin. You've met so many Filipinos, no, Dad? Bukod sa kanyang mommy Annabel Rama, kasama rin ni Rufa sa Singapore ang kapatid na si Raymond. Ang pamilya Gutierrez mananatili pa raw doon ng isa pang linggo. Matapos naman ang matagumpay na operasyon, patuloy na dasal ang hiling ng aktres para sa kanyang ama. Magunita na noong Disyembre sa kaparehong ospital sa Singapore, unang sumailalim sa spinal procedure ang veteranong aktor. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and Jewel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw na ng Biyernes. Ayan, pero bago tayo magpaalam for this week, ay magpapaalam din tayo and we will be wishing all our former na mga teammates kasi paalis na sila ngayon, nakakalungkot ano. Ayan, so we wish you good luck. Best wishes, parang ikakasal. Sa ating mga teammates na sasabak sa panibagong challenge sa kanilang career at buhay. Maraming salamat sa araw-araw na napagsaluhan ng mga kwento at palitan ng iba't ibang ideya. Mamaya na tayo iyak, Yuel, pag off-air na. Ayan, so good luck and God bless. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.